Kanina pa nag-iikot si Mang Owen sa paglalako ng sorbetes. Mayroon mang ilan-ilan na bumibili, pero mukhang mahina yata talagang bentahan ng dirty ice cream sa ngayon. Kadalasang bumibili sa kanya ang mga bata. Tulak-tulak niya ang cart ng sorbetes at marami pa iyong laman. Pinagpapawisan na si Mang Owen pero tuloy lamang. Tirik na tirik ang araw at binabaybay niya ang maliit na eskinita kung saan kasya lamang ang kanyang kariton. Dikit-dikit ang mga kabahayan sa squatters area na iyon. Marami siyang nadadaanan na nagtatawanan at mayroon ding nagsisigawan na animoy nag-aaway. Nagbabatuhan ng mga masasakit na salita at ang iba ay nakikiisyoso. Tuloy lamang siya sa paglalako hanggang sa matigil siya nang makita ang babae at lalaki na may ginagawang milagro sa isang kubling likod bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita niya ang dalawang ito na may ginagawa ng mga oras na iyon. Wala silang kaalam-alam na naroon siya at nakikita niya ang ginagawa ng mga ito. At dahil lalaki lamang siya, ay hindi niya mapigilan na makaramdam ng init. Napapitlag si Mang Owen nang marinig ang boses ng isang bata sa kanyang harapan na bibili pala ng sorbetes. Nadagdagan tuloy ang pagtagatak ng pawis ni Mang Owen. Binuksan niya ang lagay ng sorbetes at pinaglagay ang bata at saka binigay rito. Tinanggap niya ang bayad at muling lumingon sa gawin ng dalagita at binatilyo kanina. Ngunit wala na ang mga ito roon. Baka siguro nakita siya, kung kaya ay nagtago na ang mga ito. Bahagyang nakaramdam ng panghihinayang si Mang Owen. Pagkuway tumuloy na sa paglalako. Naisipan niyang tunguhin na rin ang kalapit na kabilang barangay nang sa ganon ay maubos ang kanyang nilalako. Malinis ang kabahayan doon at hindi masikip. Medyo may kaya na kasi sa buhay ang mga nakatira doon. Bahagya siyang nakaramdam ng pagod, kung kaya ay naupo muna siya sa gilid ng kalsada sa harap lamang ng bakod ng isang may kalakihang bahay. Nagpalinga-linga pa siya at tahimik naman ang buong bahay. Naupo siya at saka kumuha ng cup at saka yung nilagyan ng sorbetes. Ikakain na lamang niya ng sorbetes ang kanyang init na nararamdaman. Hindi pa rin kasi talaga mapawi-pawi yun. Masarap at matamis ang sorbetes na kanyang nilalako. Kung kaya ay napasarap siya sa pagkain. Maya-maya pa ay napalingon siya nang bumukas ang bakal na gate ng bahay at lumabas roon ang isang babaeng ubod ng sexy. Sumikdo ang dibdib ni Mang Owen nang makitang lumapit sa kanya ang babaeng nakasuot ng hapit na spaghetti strap na pangitaas at napakaikling maong shorts. Nakita niya rin ang malaking tattoo nito sa kabilang binti at talagang hindi maiwasan ni Mang Owen ang makaramdam ng kakaiba. Maging ang balakang nito ay talaga namang pak na pak. "Manong, magkano po yung sorbetes ninyo?" Tanong nito sa kanya. Buong akala niya ay hindi ito bibili at hindi naman yata kumakain ng dirty ice cream ang mga mayayaman. Mukhang mali yata siya. "10 piso lang, ma'am." Sagot niya rito. Sa tingin niya ay nasa 26 na yung edad na to. Kulot ang buhok at talagang nagiinit kapag tinititigan. Bahagya tuloy siyang natulala rito. "Uubusin ko na lang po yan lahat. Lalagay ko na lamang po sa fridge." Nagulat si Mang Owen sa narinig. "Talaga, ma'am? Sige, saan ba pwedeng ilagay? May Tupperware ba kayo?" Hindi lubos maisip ni Owen na uubusin nito ang kanyang paninda. Makakauwi siya ng maaga nito sa kanyang asawa. Doon lamang niya kahit papaano ay mapapawi ang init na kanyang nararamdaman kahit pa nakakawalang gana ng kanyang asawa dahil sa halos wala na itong hugis sa katabaan. Pagtsatsagaan na lamang niya kaysa naman sa indahin niyang pananakit ng kaniyang puson. "Halika, Manong, dun tayo sa garahe at mainit dito. Kukuha lang ako ng Tupperware sa loob." Aya pa nito sa kanya, kung kaya ay kaagad naman siyang sumunod. Doon nga siya nito iginiya sa garahe ng may silong. Tulak-tulak pa rin niya ang kaniyang kariton. Pumasok na rin ito sa loob ng bahay at saka kumuha ng lalagyan.
3 malalaking Tupperware ang dala nito nang ito ay lumabas. Kung kaya ay sinimulan na ni Mang Owen na hagudin ang lahat ng ice cream na laman ng kanyang cart. Saktong-sakto nga iyon sa 3 malalaking Tupperware ng babae. Nakaagad nang pumasok sa loob ng bahay at ilalagay lamang daw nito sa fridge ang sorbetes na iyon. Nang bumalik ito sa garahe ay may dala-dala itong pitaka. Hindi man lang ito nagtanong kung ilan ba lahat ng binili na to. Bagkus ay inabutan siya nito ng 3,000. Higit na doble sa kanyang sorbetes. Tuwang-tuwa tuloy si Mang Owen. Maraming salamat ma'am, hulog ka talaga ng langit. Kanina pa ako naglalako kaunti lang ang bumibili. Makakauwi na ako na to. Masayang wika niya sa babae na kaagad namang ngumiti. Bukas ulit ha, huwag ka na maglako. Dito mo na lang idiretso yung sorbetes mo. May pinagbibigyan kasi ako ng mga yan, kaya kailangan ko ulit bukas. Teka, ano nga po ba yung pangalan ninyo? Mas lalong natuwa si Mang Owen nang tinanong pa talaga nito ang kaniyang pangalan. Owen ma'am, ako si Owen, taga-kabilang barangay lamang ako. Naku, Mang Owen, maraming salamat at napadaan kayo rito. Araw-araw nyo nang dalhin dito yung sorbetes ninyo. Nang sa ganun na hindi na kayo mapagod pang magtinda. Nandito lang naman po ako naghihintay. Hindi alam ni Mang Owen kung bakit iba ang naiisip niya sa narinig. Para bang iba ang pinapahiwatig sa kaniya ng babae. Siya nga pala Mang Owen, Mercy na lang yung itawag niya sa akin. Wag nang ma'am, wag kayong mahiya rito. At ako lang naman palagi yung nasa bahay at nasa barko yung asawa ko. Masayang masaya na umuwi si Mang Owen. Lalo pa at baon niya ang katagang sinabi sa kaniya ni Mercy. Wala naman siguro itong ibang ibig sabihin, pero hindi maiwasan ni Mang Owen na matuwa. Malapad ang kanyang ngiti nang marating ang kanilang bahay. Naroon ang kaniyang asawa at nagtataka kung bakit siya ay napaaga ng uwi. Sinabi niya rito na mayroong pumakyaw sa kanyang sorbetes. Kaagad niyang inutusan ng kanyang anak na bumili ng ulam. Mahigit 1,000 rin ang kanyang komisyon sapagkat inaangkat lang naman niyang panindang sorbetes. Malaki na rin yun at makakatulong na sa panggastos nilang mag-anak. Tiyak niyang matatagalan ng anak at isinama pa nito ang bunso nitong kapatid. 2 lang naman kasi ang anak nila ng kanyang asawa. Sinamantala niyang pagkakataon at kaagad na niyaya ang asawa. Saktong-sakto at hindi mawala-wala sa kanyang isip ang eksenang natunghayan niya kani-kanina lamang nang siya ay nagtitinda. Idagdag pa ang kaseksihan ni Mercy na mas lalong pumukaw ng init na kanyang nararamdaman. Hindi naman tumanggi ang kanyang asawa, lalo pat ilang araw na rin nilang hindi nagagawa ang bagay na iyon. Sa kanilang silid niya inakay ang kanyang asawa. Nais lamang niyang mawala ang init na kanyang nararamdaman. Kailangan niya ang asawa upang mapawi iyon. Pinagtiyagaan na lamang ni Owen ang kanyang asawa. Tila ba kasi wala na siyang maramdaman. Kaya naman, si Mercy na lamang ang kanyang nasa isipan ng mga oras na iyon. Lubaypay silang pareho ng kanyang asawa at saglit na nagpahinga. Ilang minuto pa ay sabay nga silang nag-ayos ng mga sarili. Walang kahit na anong pag-uusap na nangyari at sabay rin silang lumabas ng kanilang silid. Humilata sa sala at hinintay na dumating ang mga anak na inutusan. 10 minuto pa bago nakauwi ang mga ito. May dala-dala ng ulam na pinabili niya sa suki niyang karinderya na may kalayuan sa kanilang bahay. Kaagad silang kumaing mag-anak sa hapag ng masaya. Kinabukasan ay ganun pa rin ang ginawa ni Mang Owen. Muli siyang naglako at nang maramdamang medyo masakit na ang sikat ng araw ay dumiretso na siya sa bahay ni Mercy. Narating ngayon at nakitang mukhang inaabangan talaga siya nito sa labas. Hapit na bestidang pula ang suot nito na mas lalong nagpatingkad nang malaporsilanan nitong kutis. Kanina ko pa kayo hinihintay, Mang Owen. Tara po sa loob. Ayan nito sa kanya na kanya namang ginantihan ng matamis ng ngiti. Sumunod siya rito hanggang sa garahe. Tulak-tulak pa rin niya ang kanyang kariton. Naroon na pala at naghihintay ang lagayan ng sorbetes na bibilhin sa kanya ni Mercy.
Batid ni Owen na malaki na naman ang kanyang kikitain. Nagsimula na siyang lagyan ng sorbetes isa-isa ang lagayan ni Mercy. Mang Owen, dati po mga anong oras kayo nakakauwi kapag naglalako kayo? Tanong nito sa kanya. Hindi siya tumigil sa ginagawa at nagpatuloy lamang, ngunit sumagot din naman. Dati, mga 3:00 ng hapon bago maubos tong paninda ko, ma'am. Mercy. Sagot niya rito. Tamang-tama, pagkatapos niyo po yan, samahan niyo po muna akong ubusin ng mga inluto ko kanina. Wedding anniversary kasi namin ng asawa ko eh. Pero ako lang mag-isa yung magsi-celebrate at nakasampa nga siya sa barko. Wala naman ako mayaya ng mga kaibigan at bagong lipat lamang kami rito. Mahabang pahayag nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang magtatatalon sa sobrang tuwa. Pagkatapos nga niyang mailagay ang lahat ng sorbete sa lagayan ni Mercy, ay tinakpan na niya ang kanyang kariton. Tinulungan niya pa si Mercy na dalhin sa loob ng bahay ang 3 lalagyan na naglalaman ng sorbetes. Hindi man lang nagdalawang isip si Mercy na papasukin siya, gayong siya ay estranghero lamang. Swerte nito at hindi siya masamang tao. Pagkapasok sa loob, ay kaagad na dumiretso sila sa kusina. Binuksan ni Mercy ang fridge at inilagay sa loob ang daladala nitong lagayan. Sumunod din siya rito at pinaloob sa fridge ang daladala niyang 2 lagayan ng sorbetes. Pagkuway iginiya na siya ni Mercy sa may pahabang mesa kung saan naroon ang mga niluto na to. Mayroong pansit, menudo, puchero, spaghetti, cake at saka kanin. Iyon ang mga nakahain sa lamesa. May nakita rin siyang bote na alak na pamilyar sa kanya, ngunit hindi pa niya natitikman. Halika Mang Owen, saluhan mo ko sa pagkain. Nakakahiya naman pero sige, sasamahan kita. Sagot niya rito at saka dahan-dahang umupo. Nagulat pa siya sapagkat ang inaasahan niyang maupo si Mercy sa kanyang harapan ang hindi nangyari. Bagkus ay naupo ito sa kanyang tabi mismo. Nagsimula na silang kumain. Para bang biglang nawala ang hiya ni Mang Owen. Siguro ay dahil sa pinapakitang kabaitan sa kanya ni Mercy. Nilanta kanya ang puchero sapagkat iyon ang kanyang paborito. Napalibre patuloy siya ng kain. Marami pa silang napag-usapan at madalas ay nagkukwento si Mercy tungkol sa asawa na to. Ilang buwan na raw kasing nasa barko ito at minsan lamang kung makausap ni Mercy. Batid ni Mang Owen na nangungulila lamang si Mercy sa asawa na to. Ngunit ang hindi niya maintindihan kung bakit mas lalo pang dumikit si Mercy sa kanyang katawan. Hindi kaya nangungulila rin ito sa bagay na iyon? Pinigil ni Owen ang mapangiti at baka mahalata siya ni Mercy. Gayong nagkukwento ito ng mga malulungkot na pinagdaanan nito at ng asawa na to. Natapos sila sa pagkain at nakita ni Mang Owen na binuksan ni Mercy ang mamahaling alak na naroon. Mukhang balak pa siya nitong painumin at hindi pa siya makakauwi. Sige lang, marami pa naman siyang oras. Lalong-lalo na ang makasama si Mercy. Hindi bali ng gabihin siya. Lumipat sila sa sala at nagdala lamang ng maaaring pulutan. Hindi sanay si Owen ng uminom, lalo na't nakakain na siya. Pero dahil kasama niya si Mercy, ay wala naman siyang lakas upang makatanggi. Yun ang unang beses na nakatikim si Owen ng ganoong alak. Masarap pala yun at himalang nagustuhan niyang inumin kahit pa siya ay nakakain na. Mang Owen, dapat sana ay uuwi yung asawa ko ngayon eh. Pero hindi na naman natuloy. Nagsisisi tuloy ako nag-asawa ko ng seaman na palaging wala. Nakakasawa na ring manabik at mangulila at may pangangailangan din naman ako bilang babae. Sabay lagok nito ng alak. Batid ni Owen kung ano ang tinutukoy na to. Ang bagay na kadalasang ginagawa ng mag-asawa. Nagsisenti pala si Mercy at nananabik na ito sa asawa. Ang dapat pala na selebrasyon na kasama yung asawa nito at inaasahan nitong araw na muli nilang gagawin ng bagay na yun ay hindi natuloy. Ganun talaga, Mercy. May mga bagay na kailangan pagtiyagaan
Hanggat wala pa yung asawa mo, maglibang ka muna sa ibang mga bagay. Payo niya pa rito na may naiis si Pahiwatig. Alam niyang masyado namang makapal ang mukha niya para sabihin yun. Ngunit obvious namang yun ang pakay sa kanya ni Mercy. Ilang minutong katahimikan, ilang beses ring niyang narinig na bumubuntong hininga si Mercy at muling sumali ng alak. Anong bagay pa ba yung maaaring paglibangan, Mang Owen? Hindi mapapawi ng ibang bagay yung pangulila ko sa bagay na yung asawa ko lamang ang gumagawa sa akin. Sa sinabing yun ni Mercy, ay napatingin siya rito. Nagtama ang kanilang mga mata. Batid niyang nalalasing na ang babae. Hindi lang iisa ang lalaki sa mundo, Mercy. Kung nanaisin mo, marami namang lalaki yung gagawa sa ng bagay na pinananabikan mo. Isa ka po ba sa mga lalaking yun, Mang Owen? Isa ka po ba sa mga lalaking iyon? Diretsahang tanong nito sa kanya na muntika na niyang ikasamid. Sabihin mong isa ka sa mga lalaking nangangarap na yun, Mang Owen. Malay mo, pagbibigyan kita. Makahulog ang saad nito na muling nagsaling ng alak. Napalunok si Mang Owen. Nagulat siya sa sinabi ni Mercy at siya ay biglang kinabahan. Maganda ka, Mercy. Kaya natural lang na magustuhan kita. Pero hindi niya natapos ang sasabihin nang tumayo si Mercy at lumapit sa kanyang gawi. Bigla na lamang siya nitong tinulak sa sofa kung saan siya nakaupo roon. Gulagat ang mga mata ni Owen. Nagulat siya sa ginawa na to. Walang ano-ano. Nahinalikan siya ni Mercy. Hinayaan lamang nito na gawin niya iyon. Tinitigan nito ang kanyang katawan. Hindi naman siya nahihiya sapagkat malalaki ang kanyang mga braso. Batak din kasi siya sa trabaho nang siya ay binata pa lamang. Mang Owen, tignan natin kung kaya mo ko. Mabagal ako maglakad. Matagal, bago ko nararating ang dulo. Wika ni Mercy na may ibang kahulugan. Kung gano'n ay ako rin. Kaya ko makipagsabayan sa iyo, Mercy. Lalo pa at nakainom ako. Sagot niya rito. Kaya naman ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Kitang-kita ang kasabikan ni Mercy. Lalo pa at wala ang asawa na to. Si Mang Owen naman ay abot tenga ang ngiti sa labi. Kasi naman, ang asawa niya talaga namang wala nang hilig sa ganitong bagay. Kaya naman masayang-masaya siya sa nagaganap ngayon. Ilang saglit pa nga, ay kamuntika ng masira ang sofa. Hindi malaman ni Mercy ang gagawin ng mga oras na yun. Baliw na baliw si Mercy. Kakaiba ang pakiramdam ng mga oras na iyon dahil sa kanyang tinatamasa. Pawisan at pagod silang pareho ng marating ang rurok. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi kaagad nakauwi si Owen. Bumawi lamang sila ng lakas at saka kumuha ng isa pa. Kung kaya ay matapos nilang gawin yon, ay kapwa sila nagutom. 3:00 na ng hapon at hindi nila namalayan ang oras. Kumain muna si Owen at nagpa siyang umuwi na. Hinayaan naman siya ni Mercy ngunit sinabi nitong kung maaari ay pumunta ulit siya roon bukas. Alam ni Owen na nais ni Mercy na muling maulit ang nangyari sa kanilang pagitan. Napagtanto kasi ni Owen na talagang sabik na sabik si Mercy at ayaw siya nitong tigilan. Malawak ang ngiti ni Mang Owen habang binabaybay ang daan pauwi sa kanilang bahay. Para bang nabawasan siya ng ilang galon ng tubig. Gusto niyang humigop ng mainit na sabaw. Kung kaya ay dumaan muna siya sa isang karinderya at saka umorder ng batchoy. Napapailing na lamang siya habang humihigop ng sabaw at inaalala ang mga nangyari kanina lamang. Mabilis na lamang niyang tinapos ang kinakain upang makauwi at makapagpahinga na rin. Nang marating ang bahay, wala ang kanyang asawa at inimbitahan daw ng kaibigan nito sa birthday party. Naiwan ang panganay niyang anak sa bahay, kung kaya
ay ito ang nagsabi sa kanya. Dumiretso na siya sa silid nila ng kanyang asawa upang makapagpahinga na rin. Hindi na siya nakapagbihis at kaagad na bumagsak sa higaan. Hindi rin niya napansin na nakatulog na pala siya. Sumapit ang hapunan at noon lamang siya nagising. Ginising kasi siya ng kanyang asawa at kakain na raw sila ng hapunan. Tumalima naman siya at kaagad na lumabas ng silid at dumulog sa hapag na iyon. May mga dalang ulam pala ang kanyang asawa galing sa birthday party na dinaluhan. Walang kibuan na kumain na lamang ang lahat. Pagkatapos kumain ay bumalik na siya sa kwarto at talagang siya ay napagod. Nagtaka naman siguro ang kanyang asawa, ngunit hindi naman ito nagtanong. Ganun kasi talaga ang asawa niya. Walang boses sa kanilang bahay. Sumusunod lamang sa lahat ng kanyang gusto. Kinaumagahan, hindi na naglako ng sorbete si Owen. Dumiretso na lamang siya sa bahay ni Mercy. Mukhang nakabawi naman na siya ng lakas, kung kaya naroon na naman ang kagustuhan na makakita at maangkin si Mercy. Pagdating pa lamang niya roon, ay nadatnan niyang nakatapi lamang ng tuwalya si Mercy nang binuksan nito ang gate ng bahay. Malawak ang ngiti nito nang siya ay makita. Pumasok siya sa loob, ngunit sa garahe pa lamang ay hindi na nakapaghintay si Mercy at kaagad na hinilas siya sa likuran ng nakaparadang sasakyan sa garahe. Nagkubli lamang sila roon at kitang-kita nila mula sa pwesto nila ang mangilang-nilang taong dumaraan. Nakakatuwa lang isipin na heto siya ngayon kasama ang isang babaeng ni sa panaginip ay akala niya hindi niya kayang abutin. Habang nasa malayo yung asawa na to, siya ang kasakasama na to. Ilang minuto pa silang nagtagal doon sa garahe bago nagiya si Mercy na pumasok sa loob ng bahay. Pumanhik sila sa itaas. Pumasok sila sa mismong silid ni Mercy at ng asawa na to. Malinis na iyon at malambot ang kama. Akala niya doon gustong ituloy ni Mercy ang kanilang ginagawa. Ngunit inakay pa siya nito sa may kalakihang banyo. At doon nga nila muling ginawa ang bagay na iyon nang biglang tumunog ang telepono. Kung kaya ay dali-daling tumakbo si Mercy upang sagutin yun. Gumuhit ang matinding tuwa sa mukha nito nang ibaba ang tawag. Mang Owen, pwede bang umuwi ka na ngayon? Darating daw yung asawa ko. Baka maabutan ka pa niya rito. Ganun ba? O sige, pero paano yung sorbetes? Sabay bihis na tanong ni Owen. Okay lang pumaabutan niya kayo naghahagod ng sorbetes sa labas. Hindi naman niya iisipin na pumatol ako sa inyo. Tsaka Mang Owen, maraming salamat po ha. Yun lamang at lumabas nang nakangiti si Owen. Ayos lamang na hindi muna nila magawa ulit ni Mercy ang bagay na yun. Ngunit pasasaan ba? At muli ring aalis yung asawa na to at hahanapin na naman siyang muli.